ano yung kapangyarihan ng Diyos. Sa madali pong salita, na-experience po ninyo yung trial, God. Amen po ba? Kaya po sa una, don't forget po, yung time ng wilderness is yung time to discover God's righteousness. That God is with you through the power of throne, that God is with you through the power that transcends time and space, that God is with you through the answer of 237 light, that God is with you dahil kayo po ay ni-raise niya as watchmen, spiritual doctors, and ambassadors ni Kristo. Then you will absolutely enjoy the blessing of His throne. Why? Why you have to enjoy the blessing of His throne? To save your posterity. To save your next generations. To save your remnants. Ito ba? Kaya po, pangalawa po, yung time ng wilderness is yung time to, ito yung path to choose God's righteousness. Ito ba? Yung mga Israelita, hindi nila pinili po yung kabanalan po ng Panginoon. Bakit po? Kasi if they choose God's righteousness po, hindi po sila gagawa ng Diyos-Diyosan. Hindi po ba? Kung pinili po nila yung kabanalan po ng Diyos, do you think po mag-e-end sila sa mga complaints? So, let me tell you once again po, wilderness time o yung wilderness path po is yung path to choose God's righteousness. Sa madali pong salita, even you're in the midst of problems, you are facing right now, yung problems, crisis, kailangan nyo pong piliin na purihin pa rin po ang Panginoon. You have to choose to praise and glorify God. Kahit kayo po ay nasa gitna ng problema, but still you have to choose na magkaroon po ng panalangin. Why? Because if it's your own method, if it's mankind method, hindi po, wala pong mangyayari. Tama po ba? Kung sa magitan po ng mankind method, sa tingin niyo po makakapasok ang mga Israelita sa Kanaan? No, di po ba? Absolutely not. But since it's God's guidance po, so meaning to say, absolutely mangyayari po yun. Di po ba? Hindi po mangyayari sa pamamagitan po ng method, ng path, ng tao. Pero when we trust in God's guidance, when we trust in His sovereignty, it will absolutely happen. Kaya po, no one can block the results. Amen po ba? Nung ang mga Israelita ay nakapasok sa Kanaan, meron po bang humadlang sa resulta po na yon? Wala po. So, meaning to say po, lahat po kayo ay nasa loob ng proseso kung saan no one can block yung resulta po ng Panginoon sa mga buhay po ninyo. Amen po ba? You're already in the process. So, don't worry po. Papasok na po tayo ng Kanaan. What is true Kanaan po. At pangatlo po, yung time po ng wilderness is yung time to yung path ng God's, ng kabanalan po ng Diyos. So, meaning to say po, yung time inside of wilderness is time to find the path for world evangelization. That's it po. So, absolutely po, kapag nag-struck down ang Panginoon po ng persecution, absolutely po, meron po absolute plan and goal po ang Diyos. Di po ba? So, makikita po ninyo nung inalaw po ng Panginoon na magkaroon po ng persecution sa mga Israelita po. Yun po ay naging big opportunity. Dahil, because they have the gospel, so, nung hindi pwede silang mag-gather sa church nila because of persecution, nag-spread out sila. And because they have this gospel, na ibahagi po nila yung gospel po nito. So, ganun din po. Sa loob po ng wilderness po natin, is yung time to find the path for world evangelization. Meaning to say po, it is to discover what is our status
inside of the power of God's triune. Amen po ba? So sa madali pong salita, it is to discover your identity and authority sa loob ng tatlong persona po ng Panginoon. Bakit po ipinagkaloob po sa inyo ng Diyos ang 10 misteryo bilang kanyang mga anak? Why God gave you the answer of nobody? Kasi yun po yung system sa field. Nobody can go, that's why kayo po yung sinandang Panginoon. Walang sino mang nakakaalam, kaya kayo po ay tinawag po ng Diyos. Walang kahit sino man ang makakagawa, that's why God gave you His power. Bakit niya po ibinigay yung 10 misteryo? For world evangelization. And what is the reason po? Bakit yung life po natin ay dapat nasa 10? Yung buhay, pananampalataya po natin ay dapat nasa 10 pundasyon ng pananampalataya. So that hindi po tayo madadaya po ni Satanas. Nang sa ganon, hindi po tayo maguguluhan, hindi po tayo masisway because of problems or mga deception ni Satan. Kasi pag sinabi pong 10 foundations ng ating pananampalataya, maiintindihan po ninyo bakit po ang Diyos ipinadala si Kristo, bakit si Kristo finulfill ang covenant, at bakit ang banal na Espiritu ay kumikilos. At sa oras po na yon, mararanasan nyo din yung inyo pong 5 assurances bilang mga anak ng Diyos. Yung 5 assurances po ninyo ay mga susi to enjoy God's covenant. Yun po yung mga susi to stay inside of God's covenant. At kaya pang-5, alam niyo po yung 62 points. Yung una po nun ay yung 21 points, yung Acts 1, 3, and 8. Ano po yung iba? Absolute, righteousness and necessary, only, uniqueness, recreation, 24, 25, eternity, imprint, roots, and nature. So yung 21 points po na yon, meron pa pong mga iba, 62 points. So bakit po ipinagkaloob po ng Panginoon yung 62 points sa atin? For us to enjoy po yung future na hindi pa po dumadating in advance. You understand po ba? Hindi pa dumadating yung future, pero yung contents ng future ninyo, ini-enjoy nyo na in advance. At mararanasan din po natin. Mararanasan natin yung kasagutan ng to win without fighting. So meaning to say po, yun po yung 9 flows. 9 past, your present, and your future, makikita nyo sa loob po ng kasagutan ng Panginoon. Yung height, depth, and width, yung up, and down, and below. So, side, beside. So, makikita po ninyo yon. Magkakaroon kayo ng tunay na consideration to receive the answer of win without fighting. Ano po ba? Of course, we are God's child po. So, kilala niyo po si Obadiah? Si Obadiah po, hindi lang po siya disciple ni Elijah. But at the same time, official din po siya ni King Ahab na nagpapapatay sa mga propeta that time. So, remnants, can you get this? Disipulo siya ni Elijah, pero official siya ni King Ahab. So, ano pong ibig sabihin po nito? The reason bakit may mga, siguro kapag marinig po ito ng ibang tao, they will not understand. But I hope and I pray you will understand. The reason bakit po may mga, non-believers, so, kayo na lang po mag-interpret. Bakit po may mga ganun? It is to bless yung mga anak ng Diyos. Naunawaan po ba natin? So, sa madali pong salita, as you enjoy gospel, kailangan nyo rin pong i-conquer, pamunuan ang mundo po na ito. Amen po. Kaya kayo po ay napaka-importante. Then you will receive the answer of enjoying the blessing of throne sa oras po ng inyong pong pagsamba.
Amen po ba? Sa ating pong conclusion, what is God's righteousness po? God's righteousness is His eternal promise po. Meaning to say po, you have to enjoy no matter what happens, you have to enjoy yung eternal promise ng Panginoon, which is His righteousness po. So, sa madali po pong salita, it is to enjoy and experience His absolute sovereignty. Ano pong nakasaad sa Jeremiah chapter 1 verse 5? Nasa sinapupunan pa lang kayo ng inyong mga ina, pero God already chose you. So that's God's absolute sovereignty, di po ba? Who can block that? Nasa sinapupunan pa lang kayo ng mga magulang po ninyo, pero you already chosen by. And what's more important pa po? Nung tayo pa po yung makasalanan, si Kristo na po ay namatay para po sa atin. Of course, kung hindi na tayo makasalanan and namatay pa si Kristo, that's useless po, di po ba? Kaya nung tayo yung makasalanan pa po, He already died on the cross. Kaya po, bakit niya po tayo pinili? There's only one reason for world evangelization. So, sa madali pong salita, your studies, your work, your business, lahat po ng yan ay dapat maging reason for world evangelization. Siya po, gagabayan niya po tayo hanggang sa huli. So, do you know po what are the 5 points ng Calvinism? 5 points po ng Calvinism is, ang mga tao, wala silang kakayahan na makatagpo ang Diyos because of the fundamental problem. Total depravity. So, ibig sabihin ng total depravity, because of the original sin, walang kakayahan ng mga tao na makatagpo po ang Diyos. Kaya po, ipinagkaloob niya po si Kristo sa magitan po ng kanyang habag. Di po ba? And because of Christ, tayo po ay napalaya mula sa ating mga kasalanan. That's His grace po, di po ba? Kaya po, tinawag niya po tayo para magkaroon po ng perseverance. Tayo pong kanyang mga anak. At pangalawa po, today, may you receive po, may you experience God's righteousness, God's righteous power within your problems today. So, kapag tayo merong problema, may you experience God's righteous power po. And then, today, may you also enjoy His spiritual blessing po. Amen po ba? Kaya po kayo po ay napaka-importante. Pinapanalangin ko po na ang kabanalan po ng Panginoon, katuwiran po ng Diyos sa ating mga buhay ay patuloy po nating ma-experience. Amen po ba? So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa paggabay po sa amin sa magitan po ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mensahe po na aming tinanggap ngayon, ang inyong pong kabanalan, ay tunay po naming maranasan, Panginoon. At ito po'y maging kasagutan sa amin pong araw-araw na pamumuhay bilang inyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po. Naway ang mensahe po na ito ay aming mapanghawakan sa loob po ng darating na linggo po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.